sa pumili ng strength card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Yumao para sa inyo sa darating na taon. Actually, na-sense ko na parang may kaba. Pero na-sense ko yung message, huwag kang mag-alala. I kinda like sense whomever this is, siya ay ang iyong elder. I feel like most likely kinda like lolo or lola vibe. Pansin ko lang guys, mahilig talaga sila magbigay ng message, okay? Kasi kahit sa dating reading, nandun din sila. So, i-clarify lang natin yung cards to gain more information. I'm sensing na pinagmamasdan kanya sa kanyang hardin. Very interesting. Baka nabisita nyo kung saan ang kanyang bahay, probinsya, or so. Or yung garden kung saan siya madalas tumatambay. So we have this one. So gusto niya sabihin sa iyo na huwag kang mawala ng pag-asa. Like, despite of your loss, nandito pa rin siya. At, ginagabayan ka. I kinda like feel kinda like a parent vibe. So, can be lola or lolo, can be nanay at tatay. Yung vibe niya. So, you also have that luck and beautiful. So, gusto niya sabihin sa inyo na kayo ay maganda or gwapo at kayo ay saswertehin dahil doon. So, I think na itong soul is mahilig siya magpatawa siguro before na madalas kanya sabihan na maganda, gwapo. Tapos, saswertehin ka. Okay, nung madalas sasabihin na swerte ka. Siguro yun yung napapansin niya sa'yo nung maliit ka pa. Okay, so you also have the saving, adventure, at chosen. So gusto niya sabihin na mag-ipon ka ng money para makapag-enjoy ka or makapaglibot somehow. Okay, so yun nga payo ng magulang mo or lola at lolo mo na mag-save ka ng money. Tapos, mag-travel ka sa mga lugar na gusto mo. And, napansin ko dito, mahilig siya sa bulaklak. So, gusto niya sana mamasyal ka sa mga lugar na may mga bulaklak. At maaalala mo siya dahil sa mga bulaklak. So, we also have the apology and desired. So, gusto niya mag-apologize kasi hindi niya nagawa yung ibang bagay na gusto niya sanang gawin habang siya ay nabubuhay pa. Marahil siya ay may pagkukulang sa'yo, gusto niya mag-sorry, okay? Gusto niya sabihin sa'yo na regretful siya kapag meron siyang hindi nagawa for you. I feel yung guilt nung na-sense ko dito. You also have loneliness and balance. So far, yung iyong lola at lolo, gusto niyan sabihin sa'yo or kahit yung magulang mo, na huwag kang mag-alala kasi babalance rin yung lahat. So if ever you're someone na parang ka nag-alala sa work, sa money, or love life even, gusto niyang ipakita na
mabalanse rin yung lahat. Everything will turn out well. Okay, so wala ka dapat ikabahala. We also have this natural disaster and fight. Gusto niya rin sabihin sa'yo na kung may mangyari man sa iyong buhay na let's say away, failures, problema, gusto niya sabihin na natural lang tong nangyayari or napagdadaanan at gusto niya mag-focus ka lang sa work despite of all that's happening around. We also have the sweetheart. Oh, this is actually nice, okay? Kasi parang gusto ko pa rin yan tawagin sweetheart or sorry about that. So, anyway, gusto niya sabihin sa iyo na parang hanggang ngayon tinatawag ka pa rin yan ng sweet names. Okay, so siguro kung meron man kayong parang pen name na tawag ni lola at lolo sa'yo or pwede rin na magulang mo, hanggang ngayon yung pa rin ang tawag niya sa inyo. Parang maybe sweetheart or whatever it is. Gusto sabihin sa'yo na mahal ka nila. At with the self-love being here and connected, so gusto sabihin sa iyo na may pakialam pa rin sila sa iyo. May isipin na sila ay makasarili lamang or inisip nila yung kanilang kapakanan only. Yung siguro na masaya na siya sa langit, but yet in reality, they are still connected with you at pinagmamasdan ka nila behind the scenes, which is actually sweet, okay? So, you also have relaxation, trap, at a voice. So, ibig sabihin lang nun na mag-ingat ka sa mga tao na hindi mabuti sa iyo. So, with the voice being here, ibig sabihin lang nun na nagtatry sila magbigay sa'yo ng gabay or signs. If ever there is danger, as you can see here, kasi iba sa inyo binabaliwala or hindi nyo napapansin. So, on their end, they're trying the best that they can to try to get your attention para iwas disgrasya or something na may mangyaring di mabuti. Gusto rin nila sabihin sa'yo na iwasan mo yung red flags. Iwasan yung red flags. Iwasan yung mga bagay na nagbibigay ng mga red flags. Ito ang gusto ko sabihin, sorry. So, we have the strength here. So, ibig sabihin lang nun. So, ibig sabihin ng strength na hanggang ngayon inaalagaan ka pa rin nila. Pero, I feel na parang nalulungkot sila kasi hindi na nila magawang lambingin ka or parang sabihin sa'yo na you are not weak, that you have that strength. Kaya mo yan. Yun ang gusto nilang sabihin sa'yo. Kasi some of you feel down, you feel ashamed and so, pero sila gusto ka nilang i-uplift. Gusto nila ipakita sa'yo yung strength rather than your weakness, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have one of the greatest blessings, but it's in reverse. We also have the friend zone. We also got this fish. Okay, so far, ginaguide ka nila. Actually, no wonder why we have a sign about red flags here. Kasi gusto nila sabihin sa inyo na iniiwas ka nila sa mga kaibigan, sa mga lover, na mag-friend zone or someday nalalayo sa'yo. Kaya kanila binibigyan ng signs. Okay? Kasi siguro iba sa inyo kinoconsidera nyo na blessing yung let's say isang tao na mag-friendzone sa inyo someday. Kaya maaga pa lang binibigyan ka na agad ng iyong grandparents or parents ng sign na that person ay hindi mapagkakatiwalaan. So, we also have the memories. It's in either way. We also have the test here. So, I'm sensing na rin na
Actually, nalulungkot sila kasi with the memories, siguro pinipilit mo silang kalimutan. Actually, tinetest ka nila kung maalala mo ba sila kasi siguro may mga pagkakataon na may nakikita ka ng mga bagay-bagay that would make you remember them. Okay? But yet some of you fail to remember, kaya siya in either way. So somehow, parang silang nalulungkot doon. So we have this one in either way. We also got the treasure in either way. So gusto nila sabihin sa inyo na you have to treasure connections. Kahit yung mga connection na nawala na dahil sa pumanaw na. Okay? Kasi parte pa rin sila ng inyong buhay. Kaya pinakita sa iyo dito that they are still connected with you kahit na sumakabilang buhay na sila. So, we also have the space, it's in reverse. So, naintindihan din naman nila na gusto mo sana ng space or parang gusto mo mag-move on, kaya parang iniiwasan mo na lang yung mga bagay that will remind you of them. But yet, nasasaktan sila sa tuwing ginagawa mo yun. Honestly, but at the same time, naintindihan naman nila. Pero I think talagang malalim na nalulungkot sila whenever you do it. So, next time around, parang i-remind ka nila na wag kang maging manhid, wag mo isipin na yung sarili mo kasi they're still connected with you at minsan dinadalaw ka nila at madalas din pinanonood ka nila behind the scenes. So, let's see what else do we have here. Parang gusto nila sabihin sa'yo na hindi sila nalalayo sa'yo. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. Okay, so I feel na for some of you, lumaki kayong matatakutin. Kaya siguro niya pinigay yung strength dito para ipakita sa'yo na meron ka naman strength. Okay, wag ka na masyado mag-focus sa inyong kahinaan. Anyway, so we have this one. So yun nga, diba winarningan kanila about a person na pwede mag-friendzone sa'yo or gumawa ng masama kasi totoong meron, okay? Maybe this is your energy na nagdadalawang isip ka if you will see this person as a friend or a frenemy, okay? So, winarningan ka na nila about this one so hindi ka na dapat magdalawang isip. At saka minsan kapag ikaw ay naguguluhan, nagsasend sila sa'yo ng sign kasi iniiwas nila na may mangyaring ganito sa'yo na matrap ka or masaktan ka kasi ayaw nila masaktan ka. So, anyway, siguro mahigpit yung iyong grandparent, yung lola at lola mo or your parent na rin. Ayaw nilang nasasaktan ka. They are definitely protecting you behind the scenes. Kaya sila nagsasend sa'yo ng signs kasi ayaw nila mangyari na maging imbalance yung inyong buhay. Kaya pala sa inyong reading, meron tayong nakita rin ng pag-alala or worry. Siguro natatakot kayo may mangyari. Kaya niya pinaramind sa inyo na you are somebody that's lucky. Okay? And, na-feel ko yung kaba. To be honest, maybe you're afraid to start something. You're afraid of the future and so. Pero gusto yung sabihin sa'yo, huwag kang mag-alala. Kasi, pinanonood ka nila behind the scenes, okay? Alam nila na magiging balance rin yung lahat sa future. Nalimot ko kung saan ko nakita yung card na yun. Kasi nabangkita nila yun kanina eh. Yung about na magiging balance ka naman someday. Ito yun. Yung balance. Ito yung nag-alala ka sa ngayon kasi nakita natin na meron kang card na imbalance. Okay, ito. Or walang peace.
Kaya sinabi sa'yo ng iyong grandparent or ng inyong parents, ng father and mother, na someday, maging balance rin yung lahat. Kaya wag kang mag-alala. At saka, pinalahanan kanila na maging focus ka lang sa work. Napansin ko yun sa inyong reading na madalas yung disruption. Okay, so siguro isa rin yun sa sign. Kaya masyado ka nag-alala kasi maraming blockages, maraming humahadlang, whatever. But yet, in the end of the day, maging balance din someday. So, parang gusto ka nilang sabihin na may pag-asa. May pag-asa pa maging balance sa iyong buhay, kaya wag kang mag-alala. And focus ka lang sa iyong strength rather than sa inyong weakness. So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness. And God bless you.